Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Philippine Statistics Authority, walang nakitang record na may Mary Grace Piatos. Ombudsman Samuel Martires, aminadong tali ang kamay sa kaso laban kay VP Sara Duterte. Impeachment nasa kamay ng Kongreso. Senator Amy Marcos, nanawagan sa House Speaker, makinig kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV correspondents, namamalimos na senior citizen, patay matapos maasagasaan ng bus sa Dagupan. Sa MBC TV Sports, Taguig Stallions, dinomina ang Manila MSW Mavericks, nangunguna pa rin sa team standing. At sa showbiz battle, abogado ni Rufa May Quinto, kinumpirmang may warrant of arrest ang komedyante sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Kung agad nagtaas ng kilay ang Kamara sa katauhan ni Mary Grace Piatos, ang sagot dyan ng Philippine Statistics Authority o PSA, walang Mary Grace Piatos. Yan ang kinumpirma ng ahensya matapos hindi lumabas sa kanilang database ang kontrobersyal na pangalan na iniuugnay sa maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang buong detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Walang Mary Grace Piatos. Ito ang kinumpirma ng Philippine Statistics Authority at ipinagbigay alam na sa House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua. Ang certification ay pinirmahan ni Claire Dennis Mapa, Undersecretary ng National Statistician and Civil Registrar General, bilang tugon sa request ng komite na alamin kung may totoong tao ba na nagngangalang Mary Grace Piatos. Sa dokumento, negative o walang record si Mary Grace Piatos sa PSA at sa database ng Civil Registry System para sa Certificate of Live Birth, Certificate of Marriage maging sa Certificate of Death. Pero paliwanag ni Mapa, pwede pang suriin muli kung may tao ba na Mary Grace Piatos kung merong dagdag pang mga impormasyon gaya ng middle name at iba pa. Matatandaan laging lumulutang ang pangalang Mary Grace Piatos na may pinakamaraming pinarmahang acknowledgement receipts sa kinekwestiyong 2022 at 2023 confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd nang kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Samantala muling magpapatuloy ang hearing ng komite sa Huwebes at muling imbitado na humarap si VP Sara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi pa sakop ng kapangyarihan at jurisdiksyon ng Office of the Ombudsman ang kasalukuyang estado ng petisyon na patalsikin na sa kanyang posisyon si Vice President Sara Duterte. Ayon mismo kay Ombudsman Samuel Martires, makagagalaw lamang sila sa oras na maging matagumpay ang impeachment case laban kay VP Sara. Ang mga detalye sa report ni Wina Hesoro. Aminado ang Office of the Ombudsman na tali ang kanilang kamay laban sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng programang 2x2, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na kinakailangang ma-impeach muna ang isang impeachable officer bago kasuhan ng criminal, civil o administrative. Sa ngayon kami nagmamasid lamang at naghihintay sa mga mangyayari. No? Wala pa kami nakikitang pagkakataon na dapat naming imbestigahan si VP Sara sa kanyang mga sinabi, mga utterances, mga actions niya. Wala pa kami nakikita na magiging saklaw ng jurisdiction ng Ombudsman o ng Sandigan Bayan.
Ayon kay Martires, sa ngayon ay nagmamasid lamang sila at wala pang nakikitang pagkakataon na dapat imbestigahan si VP Sara. Tanging ang Commission on Audit lamang umano ang autorisadong mag-imbestiga laban sa kasong confidential funds na ikinakaharap ni VP Sara at ng Office of the Vice President, kung kaya't hindi makikisali ang ombudsman sa usaping ito. Ayon pa kay Martires, ang mga pahayag na binitawan ni VP Sara katulad ng mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ay NBI ang bahalang mag-imbestiga at nasa sa kamay ng DOJ kung magsasampa ng kaso laban sa kanya. Hanggat hindi tapos ang proseso ng audit, nakatali ang aming mga kamay. Wala kami magagawa. Hinihintay namin yun. Kasi kung pagdating sa bandang huli, sasabihin ng Commission on Audit o sasabihin ng Supreme Court na wala man basihan yung mga notice of disallowances, walang basihan yung mga disallowances na ginawa ng COA, eh anong isasampa namin sa kanya? Wala. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Prelhesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanawagan naman si Senate President Cheese Escudero sa mga kapwa nito senador na manatiling nakatutok sa kanilang tungkulin sa gitna ng umuugong o impeachment complaint na isinampal laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Escudero, kailangan nilang harapin ang reklamo ng patas at walang kinikilingan. Pakinggan natin ang balita ni Raymond Dadpaas. Hindi dapat maapektuhan ang trabaho ng Senado kahit na may inihain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang panawagan ni Senate President Francis Cheese Escudero sa mga kasamaang senador kasabay ng kahilingang iwasan munang magbigay ng mga komento hinggil sa impeachment dahil sa oras na ito ay matuloy ay sila sa Senado ang magsisilbing hukom. Layunin nitong mapangalagaan ang integridad ng Senado bilang impeachment court. Aminado si Escudero na dahil itinuturing na political exercise ang impeachment ay nagdudulot ito ng pagkahati-hati ng lahat ng mga Pilipino. Ngunit kailangan maging objective at impartial ang kanilang pagtingin sa impeachment complaint. Mahalaga na mapanatili ang prinsipyo ng pagiging patas at hustisya at masunod lagi ang rule of law pagdating sa Senado. Dahil ito naman ang nais makita ng ating mga kababayan. Paalala ni Escudero na habang papalapit ang 2025 election ay mahalagang ang kanilang atupagin ay ang pangangailangan ng ating mga kababayan at hindi maapektuhan sa ingay sa politika. Mahalaga na mapanatili ang integridad ng Senado kahit na sila ay magkakaiba ng paniniwala sa politika at grupong kinabibilangan. Tiniyak ni Escudero na nakahanda ang Senado na gampanan ang kanyang constitutional mandate at maging patas at may integridad para sa kapakanan ng mas nakararami nating mga kababayan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanawagan naman si Senadora Amy Marcos sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na makinig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kaugnay ng panawagan ng Presidente na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Amy na dapat irespeto ang Pangulo at isantabi muna ang ambisyon sa politika alang-alang sa bansa. Konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Dapat makinig na sa Pangulo. Alang-alang sa bansa, yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Sabi nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Dumistansya naman ang senadora sa bangayan ng Pangulo at kaibigang si VP Sara Duterte na tinawag nitong madugo at putikang away. Kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat. Pwede ba? Pero yung mamagitan, ako sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang.
Samantala, muling nakapagtala ng phreatic eruption sa Taal Volcano kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, na monitor ang minor phreatomagmatic eruption bandang alas 5:58. Na monitor din ang pagbuga ng steam na tinatayang may taas na 2,800 metro mula sa bunganga ng bulkan. Bukod dito, dalawang pagyanig ang naitala sa Bulkang Taal. Nananatili naman sa Alert Level 1 ang Taal Volcano at mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa Permanent Danger Zone. Sa mundo ng billiards, nagpapatuloy ang magandang run ng Taguig Stallions sa unang season ng SBA. Nananatili kasi ang mga ito sa top spot ng team standing matapos duminahin ng Manila MSW Mavericks sa isang almost sweep series. Balikan ang intense pool action sa report na ito. Ilang linggo na lang ang natitira bago ang finals week ng kauna-unahang Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA, nananatili pa rin sa top spot ng team standing ang Taguig Stallions. Para makumpleto ang 77 points, dinumina ng mga ito ang Manila MSW Mavericks sa Game 10 series with huge gap 18-5 score. Consistent at malinis ang pagsargo ng Stallions sa unang tapatan sa 5 versus 5 King of the Hill na sinundan ng panalo pagdating sa Sharks doubles at 1-on-1. Bagamat dehado sa 4 na araw, hindi naman hinayaan ng Mavericks na tuluyang masweep ng Taguig ang laban nang manalo ito sa huling araw ng serye sa King of the Hill. Bumida para sa nagdaang linggo si Mark E.J. Emong Cunanan matapos kilalanin bilang Player of the Week with 2 golden breaks, 4 na break-in runs, 73% break success, 70% win rating at 89% overall rating. Samantala, narito ang kasalukuyang standing ng 4 na kupunan. Nangunguna ang Stallions na sinundan ng Mavericks with 57 points, pumangatlo ang Negros Occidental Pillars na may 51 points at ang Quezon City Dragons with 45 points. Para sa mga interesadong matunghayan live ang naturang intense pool action, libre itong mapapanood sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Morato sa Quezon City mula araw ng Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi. Sa aming pagbabalik, Mapua Cardinals, isang panalo na lang ang kailangan para makuha ang NCAA Season 100 Men's Basketball title. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sitwasyon sa West Philippine Sea at internal security nananatiling manageable ayon sa National Peace and Order Council. Higit 400 milyong piso kikitain ng pamahalaan sa isang buwan na kampanya laban sa mga nagbebenta ng illegal vape ayon sa BIR. Sa MBC TV Global, football match sa Guinea, nauwi sa Stampede, mahigit 50 patay. Sa MBC TV Sports, Mapua Cardinals, 1 win away na lang sa NCAA Season 100 Men's Basketball title. At sa Showbiz Spotted, kauna-unahang Mrs. Earth International Pageant nakatakdang ganapin sa Pilipinas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Naniniwala ang National Peace and Order Council na manageable pa rin ang kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, gayon din ang estado ng ating internal security. Ito'y makaraang mamataan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang presensya ng isang Russian submarine sa ating EEZ. Ang buong detalye ibabalita live ni Edniel Parosa. Edniel. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na ikinagulat nito ang pagkakakita sa West Philippine Sea ng Russian submarine na UFO 490. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, ito ang unang beses na nakadetect ang bansa ng katulad datak vessel mula sa Russia. The worry, the concern, the alarm was on the first instance of detecting a submarine. It's not every day that you detect a submarine in your EEZ. It is understandable that even our men monitoring our sensors were surprised why there was a submarine. This necessitated the sending of aircrafts and a frigate to do visual confirmation.
ng radyoan kasi ng mga Pinoy sa layong 80 nautical miles, kanluran ng Occidental Mindoro, nabatid na nagpapahupa lamang ng sama ng panahon ng submarine na galing sa isang aktibidad sa Malaysia. Agad ding nagpadala ng 4 na assets sa Philippine Navy para eskortan palabas ng Russian attack vessel kasama ng BRT Jose Rizal na may anti-submarine capability. Tinawag ding friendly at Trinidad ang palitan ng impormasyon ng 2 panig hanggang sa tuluyan ng makaalis sa mga banyaga pauwi sa kanilang bansa. Hindi nakalubog o nakasubmerge ang UFA 490 ng dumaan at mamonitor sa West Philippine Sea. Indikasyong hindi ito banta ayon sa ilang eksperto gaya ni Professor J. Batong Bakal. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, sa iba pang balita, nireschedule ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay ng tangkang paglipat ng halos 90 bilyong pisong excess funds ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa Kaban ng Bayan. Ang buong detalye alamin sa report ni Boy Gonzales. Ipinagpaliban ng Korte Suprema ang oral argument sa isyu ng paglilipat ng 89.9 bilyong piso na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Sa advisory ng Korte Suprema, muling itinakda ang oral argument sa February 4, 2025 sa halip na sa January 14, 2025. Magugitang pasamantalang pinigil ng mataas na hukuman ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth papunta sa kaban ng gobyerno. Sa naging resolusyon ng Supreme Court en banc, naglabas ang korte ng temporary restraining order para pigilan ang paglilipat ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Kabilang sa mga isasalang sa oral argument ang consolidated petition ng grupo ni Senador Coco Pimentel, Philippine Medical Association at dating Finance Undersecretary Cielo Magno, gayon din ng One Sambayan Coalition at ni Bayan Muna Chairperson Neriga Colmenares laban sa Ehekutibo at Kongreso. Ayon sa mga petitioner na labag sa saligang batas, ang bahagi ng General Appropriation Act na pinapayagang ibalik sa National Treasury ang sobrang reserva fund ng isang government-owned and controlled corporation o GOCC gaya ng PhilHealth para pondohan ang iba pang programa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tinataya namang makakakolekta ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng mahigit 400 milyong pisong buwis sa isang buwang nationwide campaign laban sa mga naglalako ng illegal vape products. Maliban pa sa peligrong hatid nito sa ating kalusugan, hindi rin dumaan ng mga ito sa regulatory agencies. Magbabalita si Val Gonzales. Mahigit 415.3 milyong piso ang buwis na nakatakdang malikom ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa serye ng nationwide crackdown laban sa mga establishmento na sangkot sa iligal at hindi otorisadong pagbibenta ng vape. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., mula ng ikasang operasyon ay nakapag-raid ang ahensya ng 817 vape stores sa iba't ibang lugar sa bansa. Aniya, nagresulta ito ng pagkakakumpiska ng mahigit kalahating milyon na bilang ng iba't ibang klase ng illegal na vape products. Ang gyera para sa malawakang pagtugis sa mga illegal vape retailer at resellers ay kampanyang sinimulan ni Commissioner Lumagi sa kalagitnaan ng nakalipas na buwan ng Oktubre. Nito lamang November 19 ay pinangunahan mismo ni Commissioner Lumagi ang raid sa isang vape store sa Tomas Morato, Quezon City. Sa operasyon na ito ng BIR, nadiskubre ang milyong-milyong pisong halaga ng illegal na produkto na inio-offer sa pamamagitan ng secret menu na naglalaman ng unauthorized products na nakatago sa bodega na nasa likod ng kahera. Dahil dito umaapila si Lumagi sa publiko na ipagbigay alam sa kanilang opisina ang nagsulputang mga vape shop na nagbebenta ng mga illegal na produkto. Aniya, bukod sa posibleng piligrong idudulot sa kalusugan ng paggamit ng vape products na hindi dumaan sa mga regulatory agencies, ay walang buwis na ibinabayad ng mga ito sa gobyerno. Sa pagtaya ng BIR, nasa 40 bilyong piso
ang nawawalang kita ng gobyerno taon-taon dahil sa hindi pagbabayad ng buwis ng mga ito. Nasampahan na ng patong-patong ng mga kasong paglabag sa Internal Revenue Code at sinimulan na rin ng BIR ang paghahabol sa hindi nabayarang tax at penalty laban sa nabanggit na mahigit 800 mga illegal vape stores. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, shearline pa rin ang pangunahing weather system na nagpapaulan sa silangang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon ngayong araw. Asahan pa rin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan na sinasamahan ng pagkulog at pagkidlat sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, gayon din dito sa Metro Manila. Sa Northern Luzon, umiihi pa rin ang malamig na hanging amihan o northeast monsoon na siyang nagdadala ng maulap na kalangitan at mga panakanakang pag-ulan sa Northern Luzon. Kabilang dito ang rest of Cagayan, Ilocos Region at Cordillera Region. Samantala, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng ating kapuluan mula Palawan hanggang Visayas hanggang Mindanao. Pero magbaon pa rin po ng payong dahil may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms o biglang pagbuhos ng mga ulan, lalo na sa hapon o sa gabi. Batay naman sa inilabas na rainfall warning ng Pag-asa, heavy to intense na mga pag-ulan ang dapat asahan ngayong araw sa Isabela, habang moderate to heavy rains naman sa probinsya ng Cagayan at Aurora. Mananatiling nakataas ang mga babalang ito hanggang sa darating na Huwebes maliban na lang po sa probinsya ng Aurora. Pero dito sa Metro Manila, bagamat dama ang epekto ng shearline, generally fair weather condition pa rin ang ating aasahan hanggang sa susunod na 3 araw. Ang agwat nga ng ating temperatura ay maglalaro mula 23 to 32 degrees Celsius. Yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Martes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bigong magkasundo ang nasa higit 100 bansa ng United Nations na nais bumalangkas ng Global Treaty para solusyonan ang problema ng polusyon dulot ng plastic. Mariin kasing tinutulan ng mga oil-producing country ang pagbabawas ng kanilang produksyon na maaaring makaapekto sa kanilang ekonomiya. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng 1 minuto sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa South Korea, bigong magkasundo ang nasa mahigit 100 bansa sa United Nations para gumawa ng isang global treaty upang solusyonan ang malaking problema ng plastic pollution sa buong mundo. Tumutol kasi ang karamihan sa mga oil-producing country tulad ng Saudi Arabia sa balak na limitahan ng produksyon ng langis upang maiwasan ang mga paggamit ng plastic. Maaari daw kasi nitong makaapekto sa kanilang ekonomiya. Samantala, umabot na sa mahigit 50 ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring stampede sa Guinea, Africa. Matapos ang naging kaguluhan sa kalagitnaan mismo ng isang football match. Nagsimula ang riot matapos tawagan ng penalty ang isang team na siyang ikinagalit ng ilan dahilan para magsimulang mambato ang mga manonood na nauwi sa kalunos-lunos na trahedya. Sa iba pang balita, makakatanggap na rin ng parehong employment benefits ang mga sex workers sa Belgium tulad ng health insurance, maternity leave, sick pay at iba pang benepisyo na siyang kauna-unahan sa buong mundo. Ngunit paglilinaw ng Belgian Sex Workers Union na ang hakbang na ito hindi para inormalize ang sex work, kundi para protektahan lamang ang mga nagbabalak pumasok sa naturang industriya. At iyan ang 1 minutong hatid ang mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Attention pageant fans! Ngayong Disyembre nakatakdang ganapin sa bansa ang kauna-unahang Mrs. Earth International Pageant. Ang iba pang detalye sa inorganisang tagisan ng ganda, galing at talino ng La Reinas Filipinas, narito sa aking report. Dito sa bansa, nakatakdang ganapin ang kauna-unahang Mrs. Earth International Pageant na inorganisa ng La Reinas Filipinas. Nasa 30 kandidata ang inaasahang darating sa Pinas na makikiisa sa ilang charity activities, environmental seminars, pagbisita sa partner NGOs at tour sa ilang tourist spots sa Kamaynilaan.
Bukod sa titulo bilang Miss Earth International, paglalaban-labanan dito ang corona bilang Lady of the Earth International at Mrs. Elite Earth International. Ang pageant ay magsisilbihan niyang platform ng mga kandidatang nakatuon ang advokasya sa pagprotekta sa kalikasan, gayon din sa pagtulong sa mga komunidad. Ayon pa nga si founder ng Larenas Pilipinas at dating beauty queen na si Cristel Bulabon, sa pageant na ito ay hindi basihan ng tangkad, edad o katawan ng isang kandidata, kundi ang kanyang dedikasyon sa isinusulong na advokasya. Ang coronation night ng first ever Mrs. Earth International ay nakatakdang ganapin sa December 9 sa SMX Mall of Asia Arena Convention Center. At sa aking pagbabalik, komedyanteng si Rufa May Quinto kumpirmadong nakatanggap ng arrest warrant. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM na mahagi ng pamaskong regalo para sa mga bata at kababaihan na biktima ng pang-aabuso sa Muntinlupa City. Sa MBC TV correspondents, suspect sa multi-billion casino junket scam, arestado sa Baguio City. Sa hoy bawal yan, panukalang magbabawal sa reserved parking, inihain sa kamera, parusa para rito, alamin. Sa MBC TV Sports, Mapua Cardinals, 1 win away na lang sa NCAA Season 100 men's basketball title. At sa Showbiz Spotted, abogado ni Rufa May Quinto, kinumpirmang may warrant of arrest ang komedyante sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, maagang pamasko ang handog ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong mamahagi ng aginaldo para sa mga biktima ng Violence Against Women and Children o VAUC sa isang rehabilitation center sa Muntinlupa. At kasama sa mga pamaskong hatid ng Pangulo ay bigas at regalo para sa mga bata. Narito ang report ni Rose Babiera. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Marilac Hills at Haven for Women sa Muntinlupa City, kung saan siya namahagi ng maagang pamaskong regalo sa mga bata at kababaihan na biktima ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng mga kalamidad na patuloy na kinakaharap ng bansa, titiyakin ng pamahalaan na ipapadama nito sa lahat ng Pilipino ang diwa ng Pasko, lalo na sa mga bata. Kahit papano, tiyakin natin, tayong lahat, kami lahat, na lahat ng Pilipino, lalo na itong mga maliliit, itong mga bata, ay dapat ang mga bata kahit papaano makaramdam ng Pasko. Kahit sila ay naging biktima ng bagyo, kahit sila ay naiwan pa sa mga evacuation center, basta kami sa pamahalaan, titiyakin namin lahat ng Pilipino ay may Merry Christmas ngayong 2024. Nasa higit sa 20 sako ng tigli 50 kilo ng bigas ang ipinamahagi ng Pangulo sa Marilac Hills at 10 sako naman sa Haven for Women. Tinatayang nasa 200 bata ang nakatanggap ng maagang pamasko. Kasabay nito, nakasuporta rin ang Administrasyong Marcos sa 18-day campaign to end violence against women na nagsimula noong ika-25 ng Nobyembre hanggang ika-12 ng Disyembre. Katulong din ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng espesyal na proteksyon sa mga bata sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayon din ang iba pang tulong sa pamamagitan ng community-based initiatives ng kagawaran. Simula 2017 ay bumibisita na si PBBM sa mga nabanggit na institusyon at taon-taon namamahagi ang Pangulo ng tulong at regalo sa mga bata at kababaihan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naniniwala naman ang Trabaho Party List na lalong mapatataas ang productivity ng mga manggagawang Pilipino kung sila ay gagawaran ng karagdagang benepisyo tulad ng allowance at subsidy. Nananawagan din ang partido na i-maximize ng mga employer ang mga naturang aral sa new normal matapos ang nagdaang COVID-19 pandemic. Nagbabalik si Edniel Parosa.
Para maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipinong manggagawa, isinusulong ng Trabaho Party List ang paghandog ng mga non-wage benefits gaya na lamang ng allowances at subsidies. Ayon kay Attorney Michelle David Espiritu, tagapagsalita ng grupo, mainam ang pagbibigay ng mga naturang benepisyo lalo na't mayroon na namang 2.3% inflation rate noong Oktubre. Hinimok ni Espiritu ang mga employer na magbigay ng benepisyo gaya ng rice subsidy, transportation allowance at medical allowance upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Maaari umanong gawing batayan ang mga natutunan noong pandemya gaya na lamang ng work from home arrangement at flexible working hours para sa mas maayos na kondisyon ng mga trabahante. Tinutulak din ang Trabaho Party List ang pagsuri sa kasalukuyang 90,000 pesos tax exemption threshold para matiyak na ito'y tumutugma pa sa kasalukuyang pangangailangan ng manggagawa. Yun din yung isa sa mga layunin ng Trabaho Party List na bisitahin yung nakatakdang threshold na 90,000, no? Baka hindi ito na ma-maximize or baka hindi ito sapat na sa current lifestyle ng mga Pilipino. Nauna nang inihayag ng Trabaho Party List na masusunod itong tututukan ng mga solusyon sa tinatawag na most urgent national concerns ng taong bayan gaya na lamang ng pagkontrol ng inflation at pagdagdag ng trabaho. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang namamalimos lang na senior citizen matapos masagasaan ng isang bus sa Dagupan City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Dedundespat ang isang lolang namamalimos matapos itong masagasaan ng bus sa Dagupan City. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, alas 10 ng umaga naganap ang aksidente sa National Highway sa Barangay Mayumbo, tapat ng 5-star bus terminal kung saan ang biktima ay nakilalang si Liberty Ferrer Abalos, 63 years old, married, bigar at residente ng Barangay San Miguel, Calasiao. Sa investigasyon ay nakahinto ang bus na minamaneho ni Ricky Boy Concepcion na 39 anyos, residente ng Barangay Intablado, Cabiao, Nueva Ecija, upang palampasin ang mga sasakyang dumaraan bago ito liliko sa kanilang terminal. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, tumawid ang biktima sa harapan ng truck at hindi nakita ng driver at nang umabangti ito'y nasagasaan na nadala pa sa paggamutan ay diniklarang wala ng buhay ng attending physician. Ang bus driver at ang kumpanya ng bus ay nakikipag-usap na sa pamilya ng biktima habang ang bangkay nito ay nakalagak sa isang purinarya sa Dagupan City. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City, nahulog na sa kamay ng mga otoridad ang tinaguriang master na akusado sa multi-billion peso casino junket scam sa Baguio City. Inaresto ng mga operatiba ng Baguio City Police Office ang 41 anyos na akusado na pinapaniwalang miyembro ng Team Z Horizon Casino Junket Scam sa ikinasang manhunt operation sa Barangay Kabayanihan dito sa lungsod. Sa bisa ito ng warrant of arrest na ipinarabas ng Baguio City Real Trial Court sa kasong syndicated estafa na walang piyansang inirekomenda. Ang akusado ay nakalistang Real Top 5 Most Wanted Person at number 3 City Top Most Wanted Person ng CIDG Cordillera. Natiklo ito matapos ang ilang buwang pagmamanman ng mga operatiba ng Baguio City Police Office Intelligence Unit sa koordinasyon sa ibang police unit sa rehiyon. Ang pagkakaresto kay Master ay kasunod sa pagkakadakip ng mga otoridad sa Indonesia sa di umano'y leader ng casino junket scam sa Bali, Indonesia noong November 9, 2024 matapos natangkain itong sumakay sa eroplano patungong Hong Kong. Pinuri naman ni Baguio City Police Office City Director Colonel Roel Tagal ang ibinuhos na pagsisikap ng mga operatiba para matiklo ang suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nahulog sa kamay ng otoridad ang most wanted person na top 1 regional level sa Buhangin Police Station matapos ikinasa ang Manhunt Charlie Operation pasado las 11:30 ng tanghali, Disyembre 2, 2024 sa Green Orchard Village, Kabantian, Davao City. Ang naresto ay kinilala ni Police Major Dante Baguio Jr., Station Commander ng Buhangin PNP na si Ludovico Ibanez, 60 anyos, nakatira sa nasabing lugar. Batay sa warrant of arrest na inisyo ni Regional Trial Court 11th Judicial
Judicial Region, Branch 11, Davao City. Naaresto si Ibanez sa 2 counts of murder at walang piyansang nirekomenda ang korte. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang akusado sa Buhangin PNP para sa wastong disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula na ang Comelec Katarman sa roadshow sa bagong automated counting machine para sa 2025 elections. Ang ECM ang bagong gagamitin sa eleksyon kapalit ng vote counting machine o VCM na ginamit ng nakarang halalan. Ang nasabing roadshow ay pinangunahan mismo ni Katarman Election Officer Attorney Almira Basiloy. Mismo naman ang mga empleyado, pulis at ilang mga individual ang sumubok sa nasabing machine sa pagpasok ng baluta sa ACM upang mabasa ang buto. Ayon naman kay Katarman Election Officer Attorney Almira Basiloy sa report ng Katarman Information Office, mas mabilis, eksakto at user-friendly ang ECM ngayon. Ang bagong ECM ay 14 inches sa touchscreen kung saan malinaw na marireview ng botante ang balota na pinasok sa makina. May takip sa magkawalay na parte ng touchscreen na masiguro na botante lang ang makabasa nito habang nire-review ang balota. May battery na tatagal ng 14 hours. Mabilis ang scanner, may built-in voter's reset compartment. Hanggang sa January 31, 2025, ang ACM Roadshow at Voters Education ng Comelec sa mga barangay sa bayan ng Katarman. Ipapatupad na rin ng Comelec ang early voting sa persons with disability, senior citizens at mga buntis. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inihain sa Kamara ang panukalang magbabawal sa reserve parking at pagpapairal sa principle ng first come, first serve sa mga parkingan bilang common courtesy. Ang mga magiging kaparusahan kung sakaling maisa sa batas ito, alamin sa report na ito. Naghain ng panukala sa House of Representatives ang akbayan representative na si Percival Sandania na formal nang ipagbawal ang pagre-reserve ng isang tao sa mga parking slot upang makaiwas sa gulo. Nakapaloob ito sa House Bill No. 11076 o ang Mindful Parking Act dahil ani Sandania, nawawala na sa mga tao ang common courtesy ng first come first serve sa parking spaces. Itinuturing sa batas ang mga public space bilang mga lugar kung saan pansamantalang pinapark ang mga motor vehicles. Ngunit may angkop pa ring paraan ng pagpapark at mga polisiyang dapat sundin dito. At nakasaad sa batas na hindi lamang ang taong nakaharang sa naturang parking slot ang maaaring malagot dito, kundi pati na rin ang driver na kasama nito. Kung maisa sa batas, papatawan ng parusang aabot sa 2,000 multa ang lalabag para sa first offense. 5,000 multa naman at 6 na buwang suspensyon ng lisensya para sa second offense. Matatanggalan naman ng lisensya ang may-ari ng kotse at pagbabayarin ng 10,000 multa para sa third offense. Kabilang din sa panukala ang pagre-require sa mga pribadong establishmento na umangkop sa batas at ipatupad ang polisiyang ito. At aabot sa 10,000 hanggang 50,000 ang multa sa mga hindi tatalima. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, papalapit na ng papalapit ang Mapua University sa kampyonatong tatapos sa kanilang 32 years title drought sa NCAA. Yan ay matapos maipanalo ng Cardinals ang Game 1 ng Best of 3 Final Series kontra College of St. Cunil. Ang naging laro tutukan sa report na ito. Isang panalo na lang ang kailangan ng Mapua University para tuldukan ang 33 taon na title drought. Tinalo ng Cardinals ang College of St. Benilde sa opening game ng Best of 3 Final Series para sa NCAA Season 100 Men's Basketball with 84-73 final score. Humataw ng game-high 30 points si Clint Escamis habang 15 markers naman ang naitala ni JC Recto. At para kumpletuhin ng team effort, near double-double performance ang ipinakita ni Chris Ubilla with 9 points and 9 rebounds. Habang parehong 8 points naman ang ibinigay ni John Habonete at Lawrence Mangubat. Sa first half, agad kumamada ng 22 points si Escamis para pangunahan ng 13-point lead ng Cardinals. Pero sa pagbubukas ng third quarter, nakahabol ang Blazers sa 43-44. Hindi naman nagpatinag ang Mapua at nagtala ng 11-3 bomb para mailayo ang Kalamangan sa 55-46 with almost 3 minutes left sa ikatlong period. Pagdating sa final period,
Sinamantala ng Mapua bigman ang errors ng Blazers sa pamamagitan ng pagpapaulan ng puntos ni Habonete at Recto. Sa Sabado, December 7, balik aksyon ng dalawang kupunan sa Game 2 kung saan may pag-asang ma-extend pa ng St. Benildang serye o tuluyan ng makuha ng Mapua ang inaasam na kampyonato. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos ang aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda, si Rufa May Quinto naman ang ipinaaresto. Paglilinaw naman ng abogado ng komedyante, hindi large-scale estafa o syndicated estafa ang isinampa rito. Narito ang aking report. Dawit din si Rufa May Quinto sa umano'y investment scam na kinasasangkutan ng isang beauty clinic. Ang aktres at komedyante kumpirmadong may warrant of arrest para sa 14 na bilang ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code ayon sa abogado nitong si Attorney Mary Louise Reyes. Nakasaad din sa pahayag ng legal counsel ni Quinto na inilabas ng Sparkle GMA Artist Center na handang mag-surrender ang komedyante para harapin ang kaso. Sa ngayon, prioridad niya nilang maglagak ng piyansa. Pinabulaanan din ito ang aligasyong ibinabato laban kay Rufa May na tanging brand ambassador, model endorser lang daw ang naging papel. At giit pa ng abogado, biktima rin ang komedyante. Hawak daw nila ang lahat ng ebidensya na iharap sa korte para malinis ang pangalan nito. Ang kinakaharap na arrest warrant ni Rufa May ay kaugnay ng problema sa isang kumpanya na naging dahilan din ng pagkakaaresto sa aktres at negosyanteng si Neri Naig Miranda noong nakaraang linggo. Nakasalukuyan pa rin nasa ospital para sumailalim sa medical evaluation batay sa utos ng korte. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa'yo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Bago lang tayo magpaalam, meron na lamang tayong 22 days, 22 araw bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.